Patuloy pa rin nararamdaman ng aftershock sa ilang bahagi ng Mindanao kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol. Live mula sa FIVOX, nangunguna sa balita si weather frontliner Alvin Pura. Alvin, una sa lahat, ano ba ang naging dahilan ng lindol at mismong Sarangani ang epicenter niya? Yes, Jiggy, nandito nga tayo sa DOST FIVOX sa Quezon City para i-monitor ang mga naging epekto ng lindol kaninang umaga. Kaninang umaga nga around 7:37, naramdaman po ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Halos 19 po ang namatay dyan at 134 ang injured. Ang epicenter po niyan ay sa Maasim, Sarangani. Naramdaman din po ang intensity 7 dyan po sa may areas ng General Santos City. Affected areas po ng mga lindol na yan ay umabot pa sa hanggang regions 9, 11, 12 at BARMM. Naramdaman din po ang lindol sa ibang parte ng Mindanao, maging sa ilang bahagi ng Visayas. Sa ngayon, may naitalang 138 aftershocks na nararamdaman pa after po ng lindol. May na-record naman tsunami waves sa mga sumusunod na lugar. Kanina po sa Maasim, Sarangani, around 7:42 a.m. Diyan din po sa Kiamba, sa may Sarangani, 7:44 naman po ng umaga. Sa Calamansig, Sultan Kudarat, meron din po tayong na-record dyan. Sa Mati, Davao Oriental, at umabot pa nga yan sa Zamboanga City at sa ilang areas ng Tandag City sa may Surigao del Sur. Umabot sa pinakamataas na level na 1 meter o 3 talampakan ang na-monitor na tsunami natin dyan po sa may Sultan Kudarat, sa may Sarangani. Ramdaman din po ang maliliit na tsunami waves sa ilang bahagi ng Indonesia at Malaysia. Ayon sa FIVOX, ang lindol ay nagdulot sa paggalaw ng tinatawag nating Cotabato Trench. Ito rin po ang responsable sa 1976 Moro Gulf earthquake na nagdulot ng malawakang tsunami at nagdulot din po ng maraming pinsala. Active po ang Cotabato Trench, maraming maliliit na earthquakes po ang naitatala dyan. Mula January hanggang May, nagkaroon po ng seismic swarm o paggalaw ng lupa ng madalas at naramdaman po yan sa Sultan Kudarat. Noong 2002, nagdulot din ito ng magnitude 6.8 na lindol na nag-generate din po ng tsunami. Dahil nga sa patuloy pong paggalaw ng lupa nitong ating aftershocks, para po sa mga kapatid natin dyan sa Mindanao, ang dapat po natin gawin, wag po tayong agad magpanik, wag po munang pumasok o bumalik sa mga nasirang bahay o building dahil medyo unstable pa po yan. Wag din po tayong lumapit sa mga high-rise building, maging alerto po tayo sa aftershocks at parati pong makinig sa mga warnings mula sa mga ahensya, lalong-lalo na tungkol sa banta ng tsunami. Yes, Jiggy? At Alvin, napakalawak pala nung mismong sakop nito, no? May iba bang advice o kumbaga payo itong ating mga otoridad para sa kaligtasan ng mga naapektuhan ng lindol? Yes, Jiggy, yung aftershocks natin is magpapatuloy pa yan, Jiggy, dahil nga ang lindol natin, exponential po ang pagbabawas ng aftershocks yan. Halimbawa, nangyari yung lindol kaninang umaga, meron tayong maraming aftershocks, mga around 300. Napakarami po niyan after nung unang nating lindol niyan. So, pabawas pa po ng pabawas yan, pero madalas pa rin pong mangyayari. Kaya doble ingat pa rin po tayo, lalong-lalo na po doon sa mga affected areas, lalong-lalo na po yung mga damages ng bahay natin. May mga small cracks na po yan na hindi natin nakikita. Dapat maging aware tayo dyan at huwag muna tayo bumalik doon sa mga areas na napinsala mismo ng lindol. At yung tsunami warnings naman natin, usually after po ng lindol is na itatala naman agad yan. Pero after po makadaan yan is halos tinatanggal na din agad yung ating tsunami warning. So, pababa ng pababa yung magnitude ng lindol natin after po. Yung magnitude ng ating aftershocks, mas maliit po yan kumpara dun sa ating pinaka-main na lindol. Pero again, if ever umabot pa rin po yan sa mga magnitude 4 at 5, so delikado pa rin po yan, especially dun po sa mga nayanig na or yung may mga unstable na establishment. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan. Yes, Jiggy? Yan pong ulat ni Alvin Pura live mula sa FIVOX. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.